Kapersilapit bumabanat. Lapid Fire. Dalawang pulis na naman po mga kaibigan ang sinasabing kabilang sa mga sospek sa pagdukot at pagpugot sa ulo ng isang lalaki sa Baguio City. Ba, sabi ang tanong ni Anyo how about 99% of PNP who are good good cops? Ang sabi naman nitong ika nga nagpapabilib na naman na si Presidente Digong nyo pakainin daw ng COVID-19. Yun daw pong sinweska na pumatay, walang awang pumaslang doon po sa mag-ina, dyan po sa Panikitarlac. Lintik, parang si Soriano ito magkapareho ito Si Eli Cuyucot Soriano na wanted sa rape. At yun nga po, ang sabi ni Anyo, paano naman daw yung pong 99% ng PNP na mabubuting pulis? 99%? Bay sus Mariosep, kahit hindi ka Katoliko nito, mapapaantanda ka 99% Parang yung trust rating ni Presidente Digong nyo, 90+% din. Mahilig sa mga 90 ito, no? Ito yung sinasabi natin, di ba, na bakit kung merong nilabag na batas, yung pong pinatay ni Nuesca, bakit siya ang uhuli? Meron silang alitan Kaya ang sabi nitong hepe ng Paniki Police Station, yun daw pumatay na si Nuesca, mga kaibigan, dapat tumawag sa local police for backup. Hindi backup. Nag-report siya, bayaan niyang yung police dyan, yung local police, ang umaksyon. Bakit siya tatawag ng backup? Ano siya? Mire-raid din ba kayo? Dapat niya sa barangay, kaya lang may kwento po, Sabi na natin sa inyo, may motibo Ang motibo, hindi po yung kung ano-anong pinag-uusapan sa social media, kung hindi, alitan pala talaga sa property, hindi lamang right of way. Natalo sa kaso pala itong si Nuesca. Nagdemanda, nagfabricate ng kaso laban dun sa mga, yung pinatay niya. Bumili pala siya ng lupa ron. Pagkatapos nagkasulian ng pera. Idinimanda niya. Sa suspecha niya, sa hinala niya, na siya'y niloloko na hindi naman pala totoo, kaya natalo siya sa kaso. Ibig sabihin, fabricated. At sinibak na raw po itong binabalita natin kagabi na isang local police naman dun sa Kabikulan na nag-post din ng suporta dito kay Nuesca at iniinsulto pa yung mga pinatay. Itong malaki ulo na wala naman lamang si Bato de la Rosa, ayon sa kanya, adik na yun. Adik daw yun. Yun daw si Nuesca, adik. Pagsabit, adik no? Pagsabit, kanya-kanyang pulasan Kanya-kanyang bitawan Sino ba nagpasimuno niyan? Yan po ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi sa ating pong pagtatanghal.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito po ang balita mga kaibigan, 2 pulis ang kabilang daw po sa mga suspect sa pagdukot at pagpugot sa isang lalaki sa Baguio City. Kaya binuwag yun daw po nga buong Cordillera Police Drug Enforcement Unit matapos masangkot ang 2 pulis sa pagdukot at pagpugot sa isang lalaki sa Baguio City nitong nakaraang buwan. Sa ulat po mga kaibigan, nakuhanan pala ng video noong November 11. Ang sapilitang isinasakay nila, yung habang sapilitan nilang isinasakay yung pong biktima sa isang sasakyan. At nagsisisigaw yung biktima na 25 anyos sa barangay Irisan, dyan po sa Baguio City. At kinabukasan, the following day, November 12, ay nakita sa bangin sa Tublay, Benguet, ang bangkay nitong nagngangalang Harjan Lagman. Nawala na po ang ulo. Pugot, mga kaibigan, pinugutan. Hanggang sa kasalukuyan, yung pong ulo ng biktima hindi pa matagpuan. At dahil sa kuha ng video ito video. Katulad din nung kinuweska na video, mga kaibigan. Natukoy ang mga kumuha kay Lagman at kabilang dito ang 2 lesbiak. At ayon kay Police Colonel Allen Ray Co, Baguio Police Director, dinisarmahan na ang mga sangkot na pulis at isinailalim sa restrictive custody. Hindi pa karumal-dumal, pugot ng ulo. Lintik po. Sabi ko sa inyo, hindi tayo nagkamali Itong panahon ng pandemic, mga kaibigan, bumaba ang krimen di ba? Ang gumagawa na lang kalimitan ng krimen ngayon, mga otoridad na. Hindi na yung sibilyan. At ayon dito sa balita, hindi pa nagbibigay ng formal na pahayag ang mga suspect, pero itinatanggi pa nila na sangkot sila doon sa krimen. Nakunan nga, kaya nga kayo na-identify Ang National Bureau of Investigation ang siya raw pong magsasagawa ng investigasyon sa karumal-dumal din na krimen na ito, mga kaibigan. At tinawag ni Ko na very isolated incident na naman. Isolated ba yan? Ang nangyari at lumilitaw umano sa kanilang paunang investigasyon, personal daw ang dahilan. Ano yan, mga kaibigan, kay ano pa man yan. Ang importante dyan, pinatay nila. Pagkatapos, pinugutan pa nila ng ulo. Ano pa dahilan yan? Katulad yung isa, di ba? Benganse, mga kaibigan Pagkatapos, mabuti, itong mga kasong ito, nakuha ng video. Katulad ng sinasabi ngayon ng Malacanang. Sabi nila yung si Sinas, kabaliktaran nung sinasabi ni Sinas na gusto niyang ipagbawal sa publiko yung pagkuha ng video. Kaya nga nalulutas ang krimen dahil sa video Di ba? Mabuti nga may mga malalakas ang loob na kumukuha ng video
matutukoy mo ba yung pumugot ng ulo na yan at kumidnap dun sa biktima dyan sa Baguio kung wala yung video na naman? Di ba? Oh, ganun din yung nangyari sa Tarlac eh. Mga kaibigan eh. Tapos sasabihin, isolated case daw po ito, mga kaibigan. Ha? Kaya ang sabi nitong si Anyo, ito, matatawa kayo eh. Paano anya yung 99% ng PNP na mabubuting pulis? Oh. Yan ang tanong niya, mga kaibigan. Dahil sa nagkakaroon ng public outrage, dahil sa mga pangyayaring ito, lalo na yung kitang-kitang ginawa ni Nuesca, etong kinidnap sa Baguio, nakita kung sino kumuha. Pero yung ginawa, hindi na nakita. Di ba? Kaya dito, makakalusot pa yung mga pulis eh. Di ba? Malamang yan eh. Sasabihin mo, kita sila ron eh. Kaya nga, binuwag yung Drug Enforcement Unit eh. Di ba? Sa Baguio City. Sabi ni Anyo, ginigit ni Anyo, na ang kaso raw nitong si Police Master Sergeant Nuesca is an isolated one. O di, kamukha rin nung sinasabi nung sa Baguio, puro isolated. Alam nyo, ang pulis, walang karapatang gumawa ng krimen yan. Di ba? Walang karapatan yan eh. Mga kaibigan, kaya huwag nyo sabihin, kokonti lang yan. Bakit kokonti? Kahit na totoo pa yung kokonti at hindi ka panipaniwalang kokonti, dapat walang pulis na ganyan. Di ba? Dahil pagka may ganyan pulis, mga nanganganib ang publiko. Di ba? Nakita ninyo, kung pumatay sila na hindi nakikita ng video, pinupugutan pa ng ulo. Di lalo na yung pinatay nilang dalawa, nitong si Nuesca, di ba? Di, kung hindi nakunan nyo, wala na. Kaya, sabi nito si Anyo, kaya natin sinabi na isolated case, kasi generalize nila. Alam naman ang publiko yan eh. Kaya nagagalit ang publiko dahil may pulis na ganyan. Di ba? Yun ay kinagagalit ng publiko. Dahil wala kayong ginagawa. Di ba? Yung pumatay kay G. Ikju, doon sa loob ng krame, meron na bang resulta yun? Wala na, di ba? Yung kinidnap nilang Koreano, nakakahiya. Doon pa sa loob ng krame kinatay. Pinasunog pa nila yung bangkay. Tapos, yung aboy, pinlas daw sa inodoro. Mga kaibigan, isipin ninyong katarantaduhan yan. Sasabihin nyo, isolated. At ang dami pa niyan na hindi lang napapaulat dahil ang mga biktima natatakot na. Unang-una, lalo na kung yung biktima, wala namang panggagastos, di ba? Para ipaglaban yung kaso, ni pamasahe lang. Pumunta sa husgado o sa piskalya, wala na eh. Di ba? Paanong maipupursu yung mga kaso laban sa mga pulis na yan, mga kaibigan? Hindi ba yan terorismo yan? Pagka pulis ang may gawa, ang daming sinasabing, kokonti lang anya yan. Meron akong isang napanood na video. Magandang lalaki yung pulis bata pa eh. Parang ito yung parang ito yung pulis na yung kanyang, yung nagbigay ng dollar. Binuksan niya yung wallet niya, may dollar siya. Binigay niya rin sa estudyante na sa Maynila ito, di ba? Nagdi-deliver, nagtatrabaho, parang, nagdi-deliver, yung ano ba tawag mo ron? Yung parang Grab na nakamotor. Parang mga ganon. Ngayon, di ba, nag-viral yung pulis na yun kasi magandang ginawa niya. Hindi ba? At marami ang humanga sa kanyang kabutihan.
Parang siya yung napanood ko kanina sa video na nananawagan siya sa publiko. Maganda siyang magsalita eh. Mahinahon at saka hindi siya gumagamit ng nakakasakit na pananalita. Yun ang tunay na pulis. Dapat yun ang itampok nila eh. Di ba? Hindi ito sila anyo, di kayo pinaniniwalaan ng tao. Lalong naiinis sa inyo, nagagalit ang tao sa mga pinagsasasabi ninyo. Yan, yung mga sila De La Rosa. Eh, sabit kayo pare-pareho eh. Sa mga nangyaring human rights violation dito, sa ilalim ng administrasyon, sa kasalukuyan, na iniimbestigahan ng United Nations Human Rights Commission dahil sa paglabag sa karapatang pantao. At ngayon nga, may nakasalang na kaso labang ka sa administrasyon para panagutin sa mga paglabag sa karapatang pantao. Natawag mo rito. Di ba? Kung ito pagbabasihan mawawaran to bares kayo wag niyo sabihin yan. Pati yan si Bato, kala mo, meron pang siya raw author ng death penalty. Utot mo. Maraming may author niya. Sino sa inyo ni Pacquiao ang totoo? May author. Author din siya Author-autoran lang kayo Kinopya nyo lang yan sa ibang umo-author niyan Di ba? Nangopya lang kayo Para kayong school bukol na dyan sa Senado. Mga damuho kayo. Lalong nagagalit ang tao sa inyo. Kaya yung napanood kong video kanina, dapat yun ang gawin ninyong kung gusto ninyong ang tao ay magkaroon ng simpatya kahit papano sa pulisya. Hindi naman komo nagagalit ang tao hindi na sumisimpatya sa pulis. Karumal-dumal yung ginawa Mga kaibigan, sino sisimpatya sa inyo tapos ang salita pa ninyo ipagbawal ang camera. Tatakutin pa yung kumukuha At pagkatapos kasi pulis yung involved. Pagka kriminal yun, okay lang sa kanila. Walang sasabihin yun. Kasi pulis. Kitang-kita mo, talagang nakakarimarim Hindi ba? Kikilabutan ka Sipin mo nanonood, mga bata. Sana kung pelikula yun. Hindi naman pelikula yun. Tunay na buhay yun, mga kaibigan. Patayan. Tapos pulis. Anak ng mga kaibigan, ito sabi, kaya natin sinasabi isolated case kasi generalize. Kasalanan pa ng public Ano ibig sabihin? Ang public, purihin kayo. Ano palagay nyo sa ginagawa nyong manhid yung mga tao Kung gusto nyo maging ang reaksyon ng tao sa inyo maging positive, iniksyonan nyo lahat ng pampamanhid para walang maramdaman. Kapag ka nakakita ng ganyang nakakakilabot at karumal-dumal na krimen na ginagawa ng mga pulis, paano yung mga hindi nakuna ng video? Sige nga, paano nyo kinatay yung mga tao? Ito sinuwes ka na ito mga kaibigan may kasong homicide anong taon? 2019, malamang ano rin yan sa drug war yan hindi ba? EJK din yan malamang pero na-dismiss daw. Ba't di ma-dismiss may hawak PMP? Hindi ba? Yung pumatay doon kay Espinosa, hindi ba inabsuelto lahat yun? Ipinremote pa yun? Yung mga pulis doon? Yung sila Joby, Espinido? Tsaka yung mga kasamahan niya? Mga kaibigan? EJK na yun Ito, ano tawag mo rito? Extrajudicial killing yan. Mga kaibigan. Isip mo, may pugot ng ulo. Ano ba kayo, barbaro? Masahol pa ito. Hindi pa dumadating si Magellan nung ganyan ang patayan dito, pugutan ng ulo Ala pa si Magellan. Nabubuhay tayo ngayon sa Kwan.
sa modernong lipunan na. Lahat na naiimbento na ngayon. Mga kaibigan, paano naman anya yung matitino na pulis natin na 99%? Ito sasabihin natin, hindi totoo yan na 99% ang matino sa PNP. Ito ngayon ang tanong namin kay Anyo. Ako magtatanong. Sabi mo, 99%. Bakit sinibak yung isang pulis doon sa Bicol? Hindi ba kaya siya pinasibak ng mayor doon sa anong lugar yan sa Catanduanes? Municipal Police Station sa Catanduanes, na ipinasibak ito ng mayor doon sa nasabing bayan na yan sa Bicol. Dahil sa kanyang ipinost sa Facebook na pagkatapos immediately after nitong incident at lumaganap sa social media yung pong video kasabay ng public outrage sa social media rin, mga kaibigan. Ini-insinuate niya, pinalalabas niya, mga kaibigan, na yung mga biktima pa nitong salot na pulis. Salot yun yung Nuesca. Alam niyo kung bakit? Sa kwento kanina na napanood natin sa balita, sa telebisyon, ito'y hindi lang killer cup. Salot cup ito, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Yung kwento ho nung barangay chairman doon sa lugar, babae yung barangay chairman tuwing uuwi daw yung Nuesca na yan, doon sa kanilang bahay sa Tarlac, laging may gulo ron. Iyan ang promotor. At gumagawa ng gulo doon sa lugar nila. At lagi na lang silang inireklamo nitong mga pinatay niya. Pagkatapos, ang kwento ng barangay chairwoman, yan anya, bumili ng lupa, may biniling lupa dito sa pinatay niya. Pagkatapos na magkabayaran, 50 mil yata, inakusahan nitong Nuesca, itong binentahan niya ng lupa na niloko siya. At ito, may kwento rin ganun, hiwalay na kwento, yung asawa nung yung tatay, yung padre di pamilya, nung mga biktima. Yun nga pala, nagbenta sila ng lupa, patas nagkasolian na ng pere. Nagkadimandahan pa. Idinimanda nitong pulis yung mga biktima niya. Niloko raw siya. Napatunayang wala hindi nanloloko Kaya na-dismiss yung kaso. Mga kaibigan. Na-dismiss. Kaya ang liwanag ng motibo Di ba? Laging hinaharas itong pamilya. Nakita na ninyo? Yan ang motibo. Mga kaibigan, paghiganti. Siguro gusto niyang maimbut yung lupa. Kahapon lang kinukwento natin sa inyo si Gatchalian, di ba? Nangungutang lang, tapos didimanda ka pa niyan Para hindi ka na magbayad doon sa hindi na niya mabayaran yung utang sa'yo. Ang mananaige, yung kaso sa korte para yung transaksyon mananatiling stand still yung transaksyon, yung utangan. Di ba? Ganun yung ginawa niya kay Don Emilio Yap ni Gatchalian. Ganun ang gustong gawin nito Gusto niyang maimbut yung lote. Inakusahan, natalo siya sa kaso. Di ang liwanag na panghaharas, panggigipit, pananakot, mga kaibigan. Kaya sabi natin,
Dapat tumawag siya ng barangay. Hindi naman siya otoridad doon eh. Oo, pulis ka. Eh hindi namang krimen na ano yan eh. Na may papatayin, at re-responde ka, okay yun. Eh hindi. May alitan kayo nito eh. Hindi ikaw. Ikaw ang pinakahuling tao na dapat rumisponde doon sa sitwasyon, sa pangyayaring yun. Sapagkat ikaw ay merong motibo doon sa mga tao. Meron kang galit doon sa mga tao. Ngayon, sinasabi ni Anyo na paano yung 99%. Ito, for the sake of argument lang, wala namang maniniwala eh. Lalo pa ngang nakakagalit yan eh pag nagsalita yung mga gustong sumimpat siya ron. Para akala nila sa pamamagitan ng ganyang pananalita, mapapalinis na nila ang imahe ng PNP. Hindi. Kung wala kayong gagawin, puro salita lang, hindi lilinis yan. Lalo itong administrasyon, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ang pulis talaga naman walang ginagawa eh. Para ibangon ang bulok na imahe ng Philippine National Police. At ang nakalulungkot, meron tayong iilang mga pulis na nakikitang matinupa. Katulad nung sinasabi nating, yan yung namigay nung pera eh, sa pagkakaalam ko, kasi magandang lalaki. Ang ganda magsalita. Sabi niya, alam niyo po kukunti na lang po yan at darating din ang oras na mawawala na po lahat yung mga iskalawag, mga lukulukong pulis. Katunayan hindi ho namin gusto na yung ginawa niya kasi maging kami hindi namin tinotolerate yung ganon. Kasi ang uniforme namin, yun din ang uniforme niya ang ganda magsalita ng tao mahinahon, malumanay, hindi nakakainis. Ito sila Anyo kung magsalita, nakakainis. Yung PNP, di ba? Bawal ang kamera. Bakit? Dahil pulis? Bawal ang kamera pagka pulis ang gumawa ng krimen. Ipagbabawal na. Para wala nang makadiskubre at wala nang makaalam sa ginagawa ng mga pulis. Documented yan. Yan mga kasama yan. Makakasama yung mga yan sa itinatalang paglabag sa karapatang pantao, pag-aabuso ng mga may kapangyarihan dito sa ating bansa na iniimbestigahan ng Commission on Human Rights sa buong mundo. Mga kaibigan, hindi lang yung di ba may karagdagan pa nga ng mga bill, mga panukalang batas ang nakasala ngayon sa Kongreso ng Amerika para bigatan talaga ang parusa. Hindi lamang sa bansa natin yan. Pero dun sa bill na yon, very specific Ang tinutumbok ang ginagawang ehemplo na grabe ang sinasabing paglabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas mga kaibigan although yung mga batas na yan ay ia-apply sa anumang bansa na gumagawa ng paglabag sa karapatang pantao, inaabuso ang kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan, lalo na ang gumagawa nito mga otoridad. Dapat yan tatapang ninyo. Doon kayo pumunta sa Spratly Island. Barilin nyo sa ulo yung mga inchik na nagbabantay doon na sundalo. Wala Ang kaya nyong gawin lang yan doon sa mga taong dapat ninyong protektahan na walang kalaban-laban. Ito, sinibak nga di ba? Itong Captain Ariel Buraga.
bilang commander ng Bato, Catanduanes, mga kaibigan, dahil sa kanyang ipinost sa social media. Ito'y inireklamo ito. Ang nag-request dito, yung mayor mismo ng Bato, na si Mayor Juan Rodulfo. Nirequest niya na tanggalin ito sa kanyang pwesto dahil sa kanyang controversial remarks. At ito'y kumalat sa social media. Ewan ko kung dinilit na nila yan. Meron pang mga umeepal, may babae pang pulis policewoman Ngayon sasabihin ninyo 99% matinong pulis. Ito'y official ito kapitan ito di official ito, paano yung nasa ilalim niya? Siyempre, kung ano paniwala niya, yun ang magiging paniwala ng mga tao niya. Tungkol doon sa sinabi niya, ito yung sinabi niya, doon sa kanyang poso. Kinopya niya kinote niya yung tagpo doon sa nung patayin yung mag-ina. Sabi niya, "My father is a police." Di ba yun yung sabi nung anak ng police? "Man, I don't care. Yun naman ang sagot nung nanay, di ba? Na binaril sa ulo. May mura pa Gusto mo, tapusin na kita ngayon. Bang, 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 bang. May bang, bang, bang pa siya Mga kaibigan, itong si Buraga. Tapos sabi niya, lesson learned. Ang natutunan daw dito sa pangyayari, kahit puti na ang buhok o ubanin na tayo, iniinsulto pa Di ba? Yung pinatay na matandang babae. Matuto tayong rumispeto sa ating mga kapulisan. Sino ba hindi rumispeto? Yung pulis ang hindi rumispeto. Matanda sa kanya yun At saka siya ang nagpunta ron Di siya ang hindi rumispeto. Wala sanang gulo kung hindi niya inilagay sa kamay niya ang batas. Hindi siya ang batas. We are not a government, we are a government of laws and not of men. Sabi nga, kahit pulis, kahit na opisyal ka ng gobyerno, tayong lahat ay nasasakop ng batas. Bakit ka nagpunta ron? Di ba? Kaaway mo yun. Talagang naghahanap talaga. At ngayon, natikman niya ngayon. Ngayon, para siyang tutang bahag na bahag ang buntot. At saka masama niyan, nililigalig ngayon ng publiko dahil may nagpunta ron yung regional director ng PNP sa Region 3. Pinuntahan niya si Nuesca ron sa bilangguan. Kinausap siya. Ano sabi? Lahat ng tao ngayon galit sa'yo. Di ba? Galit na galit sa'yo yung mga tao. Sino kakampi mo ngayon? Yan sinasabi natin. Nagsisi raw siya. Pulis ka dapat alam mo yun Yung pagsisisi, sa huli lagi yun. Hindi pa na-invento yung pagsisisi sa una. Sana kung nauna yung pagsisisi, na-invento na yun, pwede yung ginagawa ninyo. Di ba? Ito. Ngayon nagsisisi ka. Nakikita ko yung mga post ng anak. Palaban pa yung anak. Nagbabantay, papapatay daw sa tatay niya lahat yung mga mga nambubuli sa kanila. Binuli niya rin yung matanda Yun ang sinasabi natin na may mga special laws na nakakasira minsan. Nakakagulo. Di ba? Di ba, pag may krimen, lahat tayo sakop nun Pag gumawa ka ng paglabag sa kapwa-tao mo, may specific na laws yan, di ba? Depende sa kung anong krimen ang ginawa mo, merong katumbas na batas yan. Ngayon,
pag may mga special laws, katulad niyan, yung bata, hindi mo pwedeng, ano yun, idama yun kasi minor de edad yun. Hindi mo nga pwedeng ipakita yung mukha eh. Kung nasa media ka eh. Di ba? O pagkatapos, meron pa tayo nung, di ba ano yan, violence against women and children. E paano yung ginawa niyang paglapastangan doon sa matanda? Iyan na ngayon ang problema. Hindi ba, iniinsulto niya yung matanda, kaya nga, nagbata-bataan yung matanda, di ba? Nangantsaw din. Oh. Kasi minumura nung anak, sinisigawan nung anak. Talagang yun ang ano nila, upbringing nung bata. Wala ka na magagawa. Kita mo, mga kaibigan? Ano sabi naman itong dito sa sinasabi ni Anyo na 99% daw mabuting pulis. Hindi ko paniniwalaan 'yan. Kung paano hindi pinaniniwalaan na ang popularity rating ni Presidente Digongyo 90% mahigit. Katumbas lang ito na hindi pinaniniwalaan na 99% ang matino sa pulis. Meron dyan pero konti na lang yan. Mga kaibigan. Sabi nito, matuto tayong rumispeto sa ating mga kapulisan. Sabi nitong sinibak na si Buraga, mahirap kalaban ang pagtitimpi at pagpapasensya. RIP, nanay at totoy. Iniinsulto pa eh. Mga kaibigan eh. Paano mo sasabing 99%? Ito'y opisyal eh. Unang-una, wala naman siya dun wala siyang personal knowledge eh. Napanood niya lang yan dun sa video eh. Di ba? Wala ka naman dun eh. Bakit mo sasabi? At saka yung pagtitimpi, di ba sinabi na natin, wala kang karapatan na mapunta sa gobyerno, kahit sa pulisya, lalo na. Kung ikaw ay maigsi ang pasensya mo. Di ba? Nakikita mo naman, di ba, pag may rally, ano sinasabi? Maximum tolerance, di ba? Hanggang makapagtitimpi ka. Pero pagka may danger, talagang may karapatan ng pulis na ipagtanggol din ang kanilang sarili. Mga kaibigan. Pero ito wala eh. Wala yun eh. Yung binaril, umiiyak eh. Nagmamakaawa eh. Yung matanda, di ba? Mga kaibigan, paano nyo sasabing 99%? Pag official ka, meron kang mga tauhan, di ba? Under mo yung hepe ka ng pulis sa isang bayan. Under mo lahat yung pulis doon. Anong sasabihin mo 99%? Di, karamihan doon masusunod ang susundin yun, ikaw. Di yung paniwala mo susundin nun. Di ba? Hindi yung tama, kung ano yung tama. Wala naman ngayong makikita kang pulis na sumasalungat sa mali. Kahit na mali ang inuutos sa kanila, di ba? Yung pumatay kayo ng pumatay. Sino ba nagutos niyan? Meron bang pulis na sumunod? Siguro yung iba natatakot. Natatakot din sila sa ginawa nila. Maraming natakot dyan na pulis eh. Mga kaibigan, sabit yan eh. Kasama yan sa mga dinudokumento ng United Nations at ng ibang mga bansa na nagmamalasakit sa karapatang pantao. So, paano mo sasabing 99%? Sige nga, mahina kayo sa sa simple mathematics. Yung simple lang Yan salita ng mga walang sintido kumun yan eh. Di ba? Nakakagalit siya sa tao. Hindi mo na dapat sinasabi yan. Kasi hindi ka paniniwalaan. Masama ang paraan ninyo ng pagsagot at pagpapaliwanag. Mas mabuti pa nga, tumahimik na lang kayo eh. Simple lang naman sasabihin ninyo eh. Gusto nyo maging mabango, pero hindi kayo gumagawa ng tama. Gusto ninyo, palakpakan kayo ng publiko, mali ang ginagawa ninyo. Hindi ba? Mali ginagawa ng mga tauhan ninyo.
Tapos, eto na naman. Naglilitawan na naman kung ano-anong panukala. Panukala lang bil. Palibasa, wala kayo naisip na batas na mas mabuti, kundi mangopya na lang kayo sa sinasabi ng iba. Death penalty. Yun ngang simpleng paglabag sa protocol na ipatupad ba ninyo ng patas sa karaniwang tao at sa mga may kapangyarihan sa gobyerno? Napatupad nyo ba yan? Hindi nyo napapatupad yan. Tapos magde-death penalty. Tapos pinipili yung kaso na pwedeng isama sa death penalty. Mga kaibigan, death penalty, okay yan kung maipapatupad. Lalo na kung uunahin yan ipatupad sa mga magnanakaw, sa mga tiwaling opisyal sa gobyerno, mga abusado. Nabigyan lang ng kakapirasong kapangyarihan, ginamit pa sa mamamayan. Maipagyayabang pa, mga nagtapos kung saan-saan. Pero yung pinag-aralan nila, imbes na gamitin nila sa kapakanan ng sarili nilang mamamayan, ginagamit laban sa mamamayan Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Meron nung isang na sumagot dun kay Baruga, ay itong sinibak sa Bato Catanduanes na pulis, kapitan. Dahil dun sa post niya, may nag-post ng sumagot. So sinasabi niyo, sir, kasalanan po ni nanay kung bakit siya nabaril ng pulis. Kasi wala siyang respeto. Baruga, ang sabi naman ni Baruga, mabilis, opo, yes. Opo raw. Nakita ninyo? Kasalanan pala nung nanay. At binaril siya. Ngayon, tayong publiko, pinalalabas naman ni Anyo, itong publiko ang may kasalanan. Kasi, pinasasama daw nila yung pulis. Yun ang lumalabas Pinasasama nyo kasi 99% daw ng pulis mabuti. Kasali ba kayo doon? Sa 99%? Baka naniwala pa kami kung sinabi ni Anyo, 99% sa pulis mabubuti. Pero ako kasama dun sa 1%. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito, tinan ninyo hindi totoong sinasabi nitong si Bato. Na walang sincerity mga to Bunganga lang lip service ang tawag dyan. Puro bunganga. Para lang mapag-usapan, para makasali lang sa issue, sasawsaw lang, para sila magkaroon ng media mileage, mga kaibigan. Kunyari yan, galit pa sa media. Bukan mo, tanggalin mo media rito. Alin? Kung nasusunod lang ang samahan ng media rito sa Pilipinas, bukan mo, i-boycott mo yan. Diba? I-boycott mo na yung pagbabalita. Wala na magbabalita. Lalo na yung magagaling sa social media. Tignan ko nga. Tignan natin lahat ang galing yan. 1 linggo tayong pare-parehong tumigil sa pagbabalita at pagkukomentaryo. Di ba? Wala mo nang magbabalita 1 linggo, 2 linggo. O tignan natin kung saan kukuha ng saan dadamputin yung mga yan. Di ba? Ang ilalabas lang natin balita tungkol sa mga walang kaugnayan dito sa Pilipinas. Halimbawa, sa ibang bansa. Di ba? Ibalita natin yung ginagawa sa ibang bansa. Subukan ninyo, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid,
Umabanat. Lapid Fire. Eto, sabi, tinan mo ha, walang sinseridad walang katotohanan. Yung sinasabi niya na, ano raw ito? Ano raw? Bakit? Ano raw? Umiiwas sa drug testing? Addict daw yan. Pagpalagay na natin, lahat na sinasabi mo ngayon, totoo. Nung itong sinuweska, nagkaroon na ng kaso ito Ang hepe ng Philippine National Police O bakit hindi mo na patinuyan? Di ba? Bakit nasa serbisyo pa yan kung talagang galit ka dyan? Sa mga katarantaduhan. Gumagawa ng katarantaduhan sa pulis. Bakit nandyan pa yan? Di ba? Inabot mo yan Yung mga kaso niyan, inabot mo pa yan ikaw pa hepe ng Philippine National Police Kaya hindi totoo sinasabi niyan Kaya siya nagsasalita ng ganyan, baka maungkat yun, matanong, ano ginawa ni Bato? Na nagmamagaling nung siyang hepe ng Philippine National Police. Di ba? Bakit nandyan pa yan si Nuesca? Samantala nagkakaso yan. Under his watch. Bilang hepe ng Philippine National Police. Yun ang tanong. Di ba? Ba't wala kang ginawa? Paano nga, bunganga lang kayo at hindi totoo? Nagsasalita na nga lang kayo, hindi pa totoo. Mga kaibigan. Di sana, simple lang Pag upo mo, ikaw ang Philippine National Police Chief. Ito, para sa susunod na Philippine National Police Chief. Pag upo nyo, subukan nyo. Yung papalit dito sa kasalukuyang hepe ng Philippine National Police. Ang una mong gawin, o kaya, hindi ka pa nauupo, ngayon pa lang, kumuha ka na ng mga tao mo. Ano gagawin? Mag-iimbentaryo. Lahat ng may kaso. Lahat na may problemang pulis. Alamin na ninyo kung sino yan. Mahirap bang gawin yan? Hindi. Bakit? Kompleto ang setup ng pulis Hanggang ibabayan May regional, merong provincial, merong city, lahat na Kompleto yan Down the line Kaya yung proseso madali wag ka lang maglalagay ng mga siraulong hepe, di ba? Katulad nito, yung kapitan. Ganun ang paniwala pala niya. Dapat hindi na inantay ng Philippine National Police na nag-request yung mayor. Tama yung ginawa ng mayor hindi pwede yan. Kinukonsinti yung ginawa ng pulis at iniinsulto pa yung biktima. Yung mayor ng sa Bato Catanduanes, kaya niya hiniling na tanggalin yan dahil doon sa pose. Yung paniwala niya, paniwala ni Nuesca yun Di ba? Ang paniwala ni Nuesca, tama yung ginagawa niya at the time nung ginagawa niya ang krimen. Nag-a-assert siya ng authority wala naman, mga kaibigan. Isipin mo. Ganun pala takbo ng isip nyo, kapareho nung kay Nuesca. Kung ako hepe ng Philippine National Police, suspendido kayong lahat. Mag-undergo kayong lahat ng pag-aaral muna. Katulad niyan. Ano ba ang Philippine National Police? Hindi ba yung creation yan under the 1987 Constitution? Binago ang setup ng Philippine National Police. Binuwag yung dating Integrated National Police na noon ay under yan ng Armed Forces of the Philippines. Napailalim yan sa Armed Forces of the Philippines during martial law. Ginawang Integrated National Police. At kalaunan nga, nung naupo na si Pangulong Cory Aquino, ay napasama sa saligang batas
na ngayon ay umiiral ang creation ng Philippine National Police. Ano sinasabi diyan? Civilian in nature. Ha? Hindi katulad nung Integrated National Police, may ano yun? May halong military, di ba? Dahil under sila ng military. Oh. Sapagkat ang police, talaga naman dapat, ano yan, civilian in character. Sapagkat iba sila sa military. Oh, ano ba ang essence nun? Noong civilian in character. Ibig sabihin, yung pakikitungo mo dapat civilian. Hindi ba? Hindi yung ang pakikitungo mo sa publiko na pinaglilingkuran nyo, para kang militar. Siyempre sa militar, iba ang orientation yan. Hindi naman sila kasali sa mga implementation ng mga policies ng executive. Hindi ba? Doon lang sila sa mga pagbabantay sa seguridad ng bansa natin, pagtatanggol, di ba? Ang pulis, civilian in character, dapat marunong kayong makitungo sa civilian. Alam mo kung ano ang karakter ng mga civilian. Di ba? Kung paano sila mag-isip, paano mo sila dapat pakitunguhan. Hindi. Mas malupit pa minsan sa militar tong pulis Sa totoo lang yung military, considerate pa yan kung tutuusin ninyo, sa klase ng mga pulis ngayon, mga kaibigan, mas malupit ito. Dinaigang armed forces dito sa lupit laban sa mamamayan. Ang militar naman, di naman nakikialam sa civilian yan. Di ba? Mga kaibigan, sapagkat hindi naman yun ang kanilang orientation. Palibasa kasi, ang mga namumuno ng PNP nanggaling pa rin sa PMA. Kaya, paano mong ipapatupad yung totoong essence ng civilian in character? Kung ang mamumuno ng Philippine National Police galing sa Philippine Military Academy, ang training. Ang training ng Philippine Military Academy, combat Mga kaibigan Kaya nga dyan sa Armed Forces of the Philippines, meron silang departamento dyan, di ba na, kung tawagin civil relations. Para yung kahit sila military, meron silang pintuan para sa pakikitungo sa sibilyan. Hindi ba? Dahil kailangan din nila ang cooperation at tulong ng sibilyan. Mga kaibigan, etong PNP, fully civilian in character yan. Mga kaibigan, kaya dapat alam nyo hindi nila ginagawa, yung malimit nating sinasabi na dapat sila ay nagagabayan ng Republic Act 6713. Yan ang hindi nila sinusunod ng lahat ng nasa gobyerno. Kung susundin lang yan, matino gobyerno natin pero binabaliwala nila yan, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Mga kaibigan, yun lang yung kaso ni Nuesca na yan. Pag hindi mo sinama yan, hindi kaso yan. Dapat kasama yan. Mga kaibigan. Kasi public employees and officials sila Mga kaibigan, lahat ng nasa gobyerno dapat nagagabayan ng Republic Act 6713 or also known as Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Yan ang Biblia nila Pag yan ang sinunod nila, hindi sila hahantong sa ganyan Hindi sila magkakamali palibasa nga, lumakas ang loob nila
Dahil nga sa policy ng kasalukuyang administrasyon, pumatay kayo. Nang ako bahala sa inyo. Kita mo nangyari. Dahil pumasok sa utak nila yon, pag sumabit ka na, buntot mo, hila mo. Dahil hindi nila maitatangging mali ang ginawa. Dahil nakuna ng video. Tapos tatanggalin mo pa yung video. Yan ang video. Ayun ngang mga krimen na nangyari sa ilalim ng kampanya laban sa illegal na droga. Yan nga ang kinu-question eh. Kung ano sasabihin nila, yun ang opisyal eh. Katulad yan, may namugot ng ulo. Ikakailapan sila kasama ka sa kumidnap. Hindi nga lang nakita. Pinugutan ninyo ng ulo. Di ba? Hindi nga nakita kasi bakit? Walang kamera doon. Dito sa pagkuha, pagdukot doon sa tao, may video. Masama pang mangyayari dyan. Pati yung mga kumukuha ng video, delikado buhay. Ngayon, tinatakot nila eh. Kapag ka ang nakuna na, mga pulis na, biglang masama na kumuha ng video. Samantalang, mismong sa pulis nang galing ang encouragement, di ba, sa public. Dahil nga sa criminality dito sa ating bansa, inuobliga ng Philippine National Police ang pagkakabit ng kanya-kanyang CCTV, di ba? Lalo sa mga establishmento. Bakit? Para yung gagawa ng krimen, makikita mo, ma-identify, mas madali mong malulutas ang kaso. Di ba? Mas madaling paraan na makalutas ka ng kaso kung mayroong mga video footages. Di ba? May kuha. Mga kaibigan, hindi ka ganong mangangapa pagka nag-imbestiga ka para lumutas ng krimen. Otherwise, kapag ka ganyan ang sinasabi, mapanganib na yan, mga kaibigan. Ang ini-encourage mo na, pag sinabi mong ang video bawal, mga kaibigan, at tatakutin mo ang mga kumukuha ng video, para mong sinasabi, bayaan na natin ang kriminal. Para mong ini-encourage ang criminality sa ating bansa. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Itong, ano tawag mo rito? Itong si Presidente Digongyo, gusto na naman pabilibin ng publiko, mga kaibigan. Ang sabi niya, yun daw baliw na pulis na pumatay, crazy killer cop, pakainin nyo ng COVID-19. Ito mo lahat ng hindi totoo, yung mga wala sa reality, out of this world na mga pahayag nito para lang makapagpahanga. Diba? Gusto na naman pahangain na naman, pakainin mo raw ng COVID. Totoo ba yun o hindi? Parang si Soriano ito eh. Si Soriano, yung fugitive leader ng ang dating daan, si Bad Eli Cuyucot Soriano, na wanted sa kasong rape at nagtatago ngayon sa Brazil. Di ba yan meron sinasabi yan dati na, gusto nyo, patunayan ko eh. Yung Biblia eh. Gusto niya pabilibin yung tao, yung nakikinig sa kanya, nanonood sa kanya, na siya siya yung bukod tangi na kabisado niya ang Biblia. Sabi niya, patunayan ko sa inyo, gusto nyo eh. Kabisado ko Biblia eh.
Patayin ninyo ang ilaw babasahin ko ang Biblia. Para patunayan ko sa inyo Ay, isipin mo yun. Ha? Kahit sinong pinakamalinaw ang mata rito. Ha? Bubuksan ko Biblia. Patay ang ilaw. Hindi mo nakikita kung ano yung binuksan kong chapter sa Biblia. Isipin mo, babasahin niya yun. Ha? Patay ang ilaw. Paano niya magagawa yun? Anong tawag mo ron? Nagpapabilib. Ganon din ito. Maraming beses na, di ba? Pinabibilib niya yung publiko. Kasi, noon pwede yan nung umpisa siya, di ba? Hindi pa nakikita ng tao yung katotohanan na puro panloloko lang pala alam gawin nila. Ang sabi niya ano to? Pakainin nyo ng COVID, yang ulol na yan. Sabi ni Digong nyo, mga kaibigan, sa PMP. Pakainin nyo ng COVID, yang ulol na yan. Ay, bakit hindi totoo yan? Saan sila kukuha ng COVID? Ha? Magagawa nila yon? Takot lang yan. Hindi yung papakainin nila matatakot yung magpapakain. Kasi magkakasakit siya ng COVID. Ano ba? Papahid siya sa COVID. Pahid lang yun Di ba? Kumapit na sa katawan mo yun ano yun? Pabubukain mo yung bunganga. Igaganon-ganon mo, isusuwab mo ron sa loob ng bunganga ni Nuesca. Hindi totoo, di ba? Hindi totoo. Tapos kakalat yung COVID. Yan ang mga salita dapat pinag-aaralan Di ba? Lalo na yung nakikinig. Itong si Presidente Digong nyo, huwag na natin asahang pinag-aaralan niya yung sinasabi niya. Yan kasi, nasanay na siya, nalunod dyan Akala niya, habang panahon. Tandaan niyo si Era pa, ganyan kapopular nung una. Ganyan. Mangyayari din niya sa kanya. Mas masahol pa nga ginawa niya Si Erap, nakaw lang Tsaka ilan lang ang pinapatay ni Erap nun Di ba? Si Bobby Daser. Sino pa? Si Bentain. Yung nakakuha ng video, na nagsusugal si Erap sa kasino. Yun. Tsaka may ilan-ilan pa. Hindi ganitong maramihan. Dito masakir Dito genocide talaga mga kaibigan Di ba? Kaya maniniwala diyan ako. Sabi, pakainin niyo ng COVID, yung ulol na yan. Yan ang mga salitang nagpapahanga pero ang sinasabi hindi totoo, di ba? Ano sabi ni Eli Soriano? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Bakit nagkakakontra-kontra? Kasi, patayin ninyo. Nung umabuso na, iba na sinasabi, pakainin na ng COVID. Kaya sabi ni Bad Eli Kuyukot Fugitive Soriano, na wanted sa kasong rape, ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Ito nga pala, bago ko makalimutan, mga kaibigan, yung caroling, ito, pakinggan muna natin, may mga caroling. Bahala na kayo, gusto nyo magbigay, Ay bahay ang aming bati, Merry Christmas na maluwalhati, ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi, ang sanipo ng pagparito, hihingi po ng aginaldo, kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan.
bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya na yun. Walang hiyari ng animal eh, no? Ang Pasko ay sumapit. Alain mo, may beatbox pa eh. Parang nagbi-beatbox. Pinapalo pa yung kwan eh. Lalagyan pa ng tiyempo eh.